ng grave, Papa? Ngayong araw, ang araw na mabubura, ang Skycrest Sword Sect. Franklin, ikaw. Si Lucas at ako, nasa ilalim ng pagpapalaki mo ng 10 taon. Ngayon, gagamitin ko ang espada ko para bayaran ang dekadang kabutihan. Taas ang ihi mo, gago. Ang Hidden Blade Sect. Isang beses lang tumitira sa buong buhay. Mukhang totoo nga ang mga chismis. Master, ang galing mo talaga. Sir, ang lakas mo. Lucas? Kami sa Hidden Blade Sect. Buong buhay na nagpapakadalubhasa sa isang tama. Pag nailabas ang sandata, buong mundo ang luluhod. Pero tandaan mo, isang beses lang makakatama ang tao sa buhay niya. Maliban na lang kung para sa tanging minamahal, huwag mong padalos-dalos na gamitin ang espada. Oh, Master, naiintindihan ko. Ayos. Master? Sir? Master! Lucas? Sa Hidden Blade Sect natin, bukod sa founder na nagturo ng 3 tama, ang bawat tagapagmana tinatago ang espada panghabang buhay. Pag nilabas ang espada, katapusan na ng buhay. Lucas, hindi ko pa nakita ang talento tulad ng sayo. Sana, maabot mo ang antas ng founder. Pero, tandaan mo, maliban na lang kung walang ibang paraan, huwag kang gagamit ng sandata. Master! Lucas. Aurora! Ang kapal ng mukha mo, Lucas Pryor. Isa ka lang hamak na tagagiling ng espada. Bakit mo kinakausap ng ganon ang leader? Madison, okay lang. Hayaan mo siya. Miss, wala na ang tatay mo. Ikaw na ang leader ng sekta ngayon. Hindi ka na pwedeng magpakabata. Lucas, gaano ka pa katagal magkukulong dito sa maliit mong kwarto? 10 taon nang wala ang tatay mo. Sa lahat ng oras na yon, wala ka namang ginawa kundi ihasa ang espada. Sabi ni Papa, mas malaki pa daw ang potensyal mo kaysa sa akin. Gaano ka pa katagal kakapit sa sirang espada mo? Dito ka ba dumating? Para lang sabihin yan? Ayoko lang makita kang masayang ng ganito. May mga taong nakikisama sa Skycrest Sword Sect natin, walang ginagawa. Paasa ng 10 taon. Seryoso? Wala ka na bang hiya? Lucas, pwede mong harapin ang buong buhay mo kasama ang basura mong yan. Azura?
Tapos na ang pagpapanday. Pahinga muna. Ang nag-iisang tagapagmana ng Hidden Blade Sect, lumabas na isa pala siyang talunan na wala talagang alam sa paghawak ng espada. Nakakatawa. Ma'am, hindi ka naman dito lang para asarin ako, di ba? Hindi ka ba natatakot? Bakit naman ako matatakot? Ang elite champion ng Peace Wardens, si Miss Blair Easton. Siguro naman dahil wala naman akong ginagawang masama, wala kang rason para tanggalin ang buhay ko. Bakit ka ba talaga na parito? Narinig kong hindi ka lumalabas ng paggawaan ng espada ng 10 taon. Hindi ko inaasahan na sobrang updated ka. Sino tayo? Miss Easton, anong ginagawa mo rito ng ganito kagabi? Narinig ko na ang Hidden Blade Sect ay buong buhay nilang tinatago ang mga espada nila at ginagamit lang yun para protektahan ang mahal nila. Noon ang master mo, itinago niya ang espada niya ng 10 taon, tapos sa isang hiwa pinatay ang Lord ng Northvale. Sumikat siya sa buong lugar dahil doon. Tingnan mo ang sarili mo ngayon, nakakahiya ka lang sa master mo. Para sa isang henyo ng Hidden Blade Sect, isang araw ng paghasa katumbas ng 10 taon ng training ng iba. Dekada ka nang naghahasa, diba? Pero hindi mo nga malabanan kahit isang atake ko. Miss Easton, ano ba talagang gusto mong sabihin? Noon, binigay sa akin ng master mo ang Green Iris Sword dahil doon ako naging champion. Nandito ako ngayon. Para bayaran ang utang na yon. Kwento na yon ng nakaraang henerasyon. Hindi ko nababalikan yon. Wala ka nang kailangang isipin tungkol doon. Paano kung sabihin ko sa'yo, may kinalaman dito ang nakababatang kapatid mo at ang Freewind Sword Society? Sigurado ka bang ayaw mong pakinggan? Sige, ituloy mo. Ang Lord ng Northvale ay pinyatay ng Freewind Sword Society. Simula noon, kumalat sa buong Northvale na may hawak na legendary sword manual ang Freewind Sword Society. Sinuhulan ng mga natitirang tauhan ng Lord ng Northvale ang Nightshade Order para lipulin ang Skycrest Sword Sect at kunin ang manual na yon. Sinasabi ko, tumakas ka na lang kung gusto mong mabuhay pa. Mahalaga sa akin ang impormasyong to. Ituring mo na ang espadang to na pasasalamat ko. Kalawangin na espada? Pinunasan mo lang naman ng kaunti? Tapos nagawa mong gawing regalo? May Green Iris Sword ako na binigay ng master mo. Ano bang silbi ng basurang yan sa akin? Tanggapin mo na lang. Baka magamit mo rin yan. Hindi ka pa aalis? Wala lang ang Nightshade Order. Bakit ako alis? Nagpapakitang tao ka lang. Matatakot ka rin pag nandyan na ang kamatayan. Patay na, Lucas. May nangyaring masama. Bakit? Ano yon? Yung pinuno ng sekta, siya. Aurora? Ano nangyari sa kanya? Dispent na daw niya ang Skycrest Sword Sect. May balita ako ngayong araw. Naglagay ng target sa atin ang Nightshade Order. Nightshade Order? Pinaka-dangerous na kulto sa Hilaga. Bakit tayo ang tina-target nila? Hindi ko alam. Pero may isang bagay na sigurado ako. Ang Skycrest Sword Sect natin hindi kayang tapatan ang lakas nila. Matagal ka nang nandito. Sa loob ng ilang taon, hanggang halos 10 taon na. Ngayong nasa ganitong crisis na ang sect natin, ayokong madamay pa kayo. Kunin ninyo tong mga alahas, hati-hatiin ninyo. Hanap na lang kayo ng bagong buhay sa ibang lugar. Pinuno, paano ka naman? Ang Skycrest Sword Sect ang tahanan ko. Kahit mamatay pa ako, mananatili ako sa Skycrest Sword Sect. Pino, noong stranded ako sa Hilaga noon, tinanggap ako ng dating pinuno ng sekta. Ngayong may problema ang sekta, hindi ako aalis. Ang disipulong si Christian Rowe ay nangangakong ipagtatanggol ang sekta hanggang kamatayan. Tama siya. Hindi kami aalis.
Nangangako kaming ipagtatanggol ang sekta hanggang kamatayan. Lucas, ikaw, anong plano mo? Si Master Franklin ay isang alamat. Paano niya nagawang palakihin ang isang walang kwentang tulad ni Lucas? Iwan siya sa Skycrest Sword Sect ay parang sentensiya ng kamatayan. Ililigtas ko siya. Isa sa alang-alang ko itong kabayaran sa pagtuturo ni Master Franklin. Magsabi na kayo. Gregory Voss, anong ginagawa niya dito? Lucas, ikaw, anong plano mo? Hindi mo kayang tapatan ang Nightshade Order. Lucas, tao ka pa ba? Dalawang taon ng kabuhay sa sekta ito. Ngayon, may problema ang sekta? Gusto mong kunin ang pera at tumakas. Tama, kahit sobrang late ng pinuno. Huwag mo siyang sisihin. Ang tulad niya, lalo lang magpapabigat sa akin kung magpaiwan siya. Pero hindi ka naman karapat-dapat sa perang to. Wala kang laban sa Nightshade Order. Halos matalim na ang espada ko. Kailangan ko ng pera para lalong iahasa ang salim nito. Ano naman ang kinalaman noon sa paghasa ng espada mo? Ibig mong sabihin, kapag matalim na ang espada mo, kaya mo nang talunin ang Nightshade Order? Nagpapanggap ka lang. Sino ang niloloko mo? Ang tulad mo, gusto lang kunin ang pera at tumakas. Lucas, hindi kita pipigilan kung gusto mong umalis. Pero hindi mo na kailangang mag-imbento ng ganyang kawawang dahilan. Sinabi ko na nga ba, walang utang na loob si Lucas. Kaladkarin na lang ang mga kagaya niya. Matagal na dapat tinanggal sa grupo. Oo nga, hindi. Bawat isa may sariling landas. Lucas, umalis ka na lang. Sandali. Ulysses. Mystic Realm. Kayang tapatan si Ulysses ng Earth Realm. Talagang ikaw ang pambato ng Peace Wardens. Sayang lang, hindi ka pa nakakabot sa Earth Realm. Mas malakas pa ang mga tauhan ko kaysa sa'yo. Bakit mo pa pinipilit ang laban na walang saysay? Si Master Franklin ang tumulong sa akin noon. Ako, ipagtatanggol ko ang kanyang tagapagmana, ano man ang mangyari. Kung dito matatapos ang buhay ko, wala akong pinagsisihan. Green Iris, baka ito na ang huling beses na magkasama tayong lumalaban. Haharapin mo ako gamit ang espada mo. Tibay mo rin. Kung ganon, mamatay ka. Heaven's Crest. Sa apat na realm, Heaven, Earth, Mystic at Yellow, nasa tuktok ka na Heaven's Crest. Napakaliit mo. Ulysses, bahala ka na. Hahaha. Gusto ko talaga kapag ang mga pambato tulad mo ay namamatay sa mga kamay ko. Sana magamit ko talaga ang espadang ito. Ang lakas ng kapangyarihan ng espada. Yun ang espada. Kinagamit mo na agad?
Binigyan mo ako ng kalat. Hindi ko maisip na naisip mo to. Kunin mo lang. Baka magamit mo rin. Nakakatuwa. Yan ba ang espada? Sayang naman. Ang gumagamit lang nito ay nasa Mystic Realm pa. Lucas, bakit hindi ka pa umaalis? Aurora, may problema ba? Darating na anumang oras ang Nightshade Order. Kung manatili ka sa Skycrest Sword Sect, mapapahamak ang buhay mo. Umalis ka na lang. Sabi ko na sa'yo, hindi mo kayang kalabanin ang Nightshade Order. Ano pang tinatayuan mo diyan? Hindi natin kakayanin ang Nightshade Order. Kailangan mo pa bang ulitin? Hindi nga. Pero iniisip mo kakayanin mo? Lucas, tigilan mo na ang pagmamacho. Iba na ang sitwasyon ngayon. Mas malakas masyado ang Nightshade Order. Hindi ka namin mapoprotektahan. Kung hindi ka aalis, mamamatay ka. Kung umalis ako, paano naman kayo? Ang Skycrest Sword Sect ang iniwan ni Father. Kung tatayo ang sekta, tatayo rin ako. Kung babagsak ito, babagsak din ako. Yes, ho. Sobrang tigas ng ulo mo. Si leader mismo ang pumunta para pakiusapan kang umalis. Pero nagpapaka-boss ka pa rin? Lucas, ano ba nangyayari sa'yo? Simula umalis si Master, parang nasapian ka na. Buong araw mo lang pinupukpok ang espada. Bakit mo ba ginagawa to? Poprotektahan ko ang Skycrest Sword Sect. At ikaw rin, poprotektahan ko. Ikaw? Espadang matino, hindi mo nga mapatalas. Paprotektahan mo pa lahat? Sa puro tapang mo? Hahaha, so dito ka pala nagtatago. Nightshade Order, bakit mo ginugulo ang Skycrest Sword Society? Ginugulo ka na. Ayaw din naman naming magulo. Ibigay mo na lang ang espada na iniwan ni Master Franklin sa Skycrest Sword Set. Ibigay mo na lang. Tapos agad kami aalis. Anong espada? Hindi naman nagbigay ng espada si Master Franklin sa amin. Hindi niya iniwan sa inyo? Hindi. Gregory, ikaw! Haha. Bata, hindi ako nagpapatawa sa'yo. Ayaw mo ibigay? Sige. Papatayin ko kayong lahat, isa-isa. At ako na mismo maghahanap. Leader, ipaglalaban namin ang Skycrest Sword Sect hanggang kamatayan. Ipaglalaban ang Skycrest Sword Sect hanggang kamatayan. Ha. Nakaka-touch naman ang samahan niyo. Ikaw. Huwag mo akong ikaw. In. Ang pangalan ko ay Gregory Voss. Gregory, ang pinakamahusay sa Northern. Pinakamalakas. Hehe. Buti alam mo. Akala mo ba mahalaga ang dami? Para sa akin, kayong lahat ay parang langgam lang. Tingnan mo, tagahasa ng espada. Taga-polish lang siya ng espada. Wala siyang kinalaman dito. Pakawalan mo na siya. Ikaw ang nag-forge ng espada nito? Diba? Anong ginawa mo kay Blair? Hahaha. Bakit hindi mo hulaan? Ginoong Isaton. Bilisan mo. Paunahin mo siyang palabas dito. Pinatay niya ang 13 kong alagad at isang tagapagbantay. Gamit ang espada nito. Magsalita ka. Espada mo ba ito? Eh kung espada ko nga. Sino ka ba, ha? Isa lang na tagahasang espada mula sa sekta nga espada nga Skycrest. Kaya mo bang gumawa ng gantong espada? Ay, natural lang. Iniwan ni Guro Franklin ang isang alamat na espada sa sekta ninyong Skycrest. Ulitin ko, huling beses. Nasaan nga ba ang espada ni Guro Franklin? Wala kaming espada na tinutukoy mo. Tama.
Kahit meron pa kami, hindi namin ibibigay sa mga gaya mong walang hiya. Naghahanap ka ng gulo. Gregory? Kilala ka dapat na bihasa sa Heaven's Crest, sa tuktok ng pagiging mortal. Anong klaseng tao ang pumapatay ng mga bata-bata ng ganito? May punto ka. Narinig ko na ang sekta ng espada ng Skycrest ay kilala sa husay sa espada. Matagal ko nang gustong makita mismo. Halika, ipamalas mo laban sa mga tao ko. Kung manalo ka, baka pagbigyan kitang makaalis. Panindigan mo yan. Sige, gagawin ko. Senyor, kahit matalo mo siya, hindi niya tayo palalayain. Hahaha, matalino. Pero, may pagpipilian ka ba talaga? Kung manalo ka, may konting pag-asa pa. Mas mabuti yun kaysa makita mong namamatay ang mga kapatid mo. Sekta ng espada ng Skycrest, Ryan Ellis, tatanggapin ang hamon. Sekta ng Skycrest Sword, Ryan Ellis, tinatanggap ang hamon. Ayos ka lang ba? Talo ka na. Mas mabuti pang ibigay mo na ang espada ni Master Franklin. Kung hindi ako magdadalawang isip na burahin ang sekta ng Skycrest Sword. Gregory, sasabihin ko ulit. Ang sekta ng Skycrest Sword namin talagang wala nung sinasabi mong maalamat na espada. Nagbibingi-bingihan ka pa rin? Di ganito na lang. Papatayin ko isa-isa ang mga kasama mo para maalala mo kung saan yun. Hindi mo kayang gawin yan. Sandali lang. Siya ang nag-iisang disipulo ni Master Franklin. Kahit hindi natin alam na meron, hindi ibig sabihin na hindi niya alam. Kung hindi siya magtatagal sa sekta natin ng 20 taon nang hindi umaalis. Madison, bakit mo isinasangkot si Lucas dito? Sino? Ang tanging maaaring may alam sa sikreto ni Master Franklin ngayon ay siya. Ginagawa ko lang ito para sa kapakanan ng sekta natin. Maliban na lang kung gusto mo talagang makita na maglaho ang sekta natin. Aba ha. So ikaw pala ang disipulo ni Master Franklin. Ano ngayon kung ako nga? Hahaha. Sino mag-aakala? Noon, alamat si Master Franklin. Pero ang tagatalas niya ng espada walang silbing disipulo lang pala. Siguro napakatagal mo talagang pinatalas siyang espada. Pero sa harap ko, basurang bakal. Saan? Ang espada ng master mo, nasaan na ba talaga? Ayaw magsalita? Gregory, hindi pa tapos ang laban natin. Ano? Gusto mo pang lumaban? Meron pa bang gustong sumubo? Ako na. Sabi niya, matagal mo nang pinapatalas ang talil na yan, pero alam ko naman, ilang segundo pa lang talaga, pero matindi na agad ang aura. Lucas, gaano ka ba talaga kalakas? Pino? Yung kaliwa at kanang tagapagtanggol ni Gregory lagpas na sa Earth Realm. Kahit ako, hindi ko sila kayang palunin. Sigurado talagang matatalo ang pinuno ng sekta. Hindi ka pa ba kikilos? Ang bait sa'yo ni Aurora. Talaga bang ganito kakabato? Pabayaan mo na lang siyang mamatay? Listen, wala rin namang silbi makipag-usap sa tulad niya. Ang bait ng pinuno ng sekta sa kanya, pero duwag pa rin magsalita. Pinuno. Alright. Ayos ka lang ba? Okay lang ako. Hindi ka naman pala panglaban. Umalis ka na dito. Hindi mo sila kakayanin. Yung puwet alang, sa wakas na isipang kumilos. Haha, ayos lang. Parang iniisip ko na talagang magiging masaya ang basura ni Master Franklin sa laban. Phineas, pinapayagan kitang maglaro ng ilang round sa kanya. Basta wag mo siyang papatayin.
Sige. Lucas, umalis ka na. Talagang hindi mo sila kakayanin. Ang Hidden Blade Sect naglalaan ng buong buhay sa paghahasa para lamang protektahan ang isang tao. At yung taong gusto kong protektahan ay ikaw. Lucas. Ha ha ha. Basura. Akala naman niya, karapat-dapat siyang naging tagapagtanggol. Sabihin ko sa iyo, wala kang mapoprotektahan ngayong araw. Lucas, ano bang pinapadrama mo dyan? Balik ka dito? Lucas, hindi ko talaga alam kung ano bang pinapadrama mo. Meron ka bang lakas? Kung may energy ka para magpasikat ng ganyan, mas maigi pang bilisan mo na lang at ibigay mo na ang espada ng master mo. Oo nga, ibigay mo na lang ang espada. Lucas, alam ko ang nararamdaman mo, pero hindi mo talaga sila kakayanin. Ha ha ha. Lucas, tama. Pati yung taong pinoprotektahan mo hindi naniniwala sa iyo. Ganito na lang, magpasakop ka sa akin at magpanday ka ng espada para sa akin simula ngayon. Tapos, ibigay mo na ang espada ni Master Franklin. Baka magpakitang awa ako sa iyo. Kung hindi, kapag nagwala ako dito, meron ka pa bang mapoprotektahan? Gregory, hinahanap mo yung espada na iniwan ng master ko. Alam ko kung saan ito. Ano? Saan? Sabihin mo ngayon. Basta sabihin mo, kaya kitang patawarin. Ako nga. Hahaha. Ang sekta ng nakatagong talim ay tinatago ang kanilang mga espada habang buhay. Dapat nga, iniingatan nila iyon. Pero hindi naman mukhang ganun para sa akin. Punong-puno ka lang ng walang kwentang kalokohan. Sinasabi mo ba na yung kalat na nabasag ko lang ang espada na hinahanap ko? Ang sekta ng nakatagong talim ay nagtatago ng espada ng 10 taon, tas ito lang ang basura nyo? Blair, dalhan mo ako ng espada ko. Yung kalat na yon, Oh, yun mismo. Ibigay mo sa akin. Kalawangin na espada? Lucas, tinatanga mo ba talaga ako? Niloloko mo lang ako gamit yung kinakalawang na talim? Dahil ayaw mong magsabi ng totoo? Kapag nabura ko na ang sekta ang espada ng Skycrest, babaligtarin ko. Etong lugar na to. Matatagpuan ko pa rin ang hinahanap ko, kahit ano pa man. Phineas, gawin mo na. Pinapanood ang anino ng espada habang lasing. Ang kaluluwa ng bayani ay malayang gumagala. Paano nangyari to? So ito ang kalawangin mong espada na matagal mong tinago. Ang Skycrest Sword Sect ay nasa protection ko. Hahaha, ikaw, huwag mong kalimutan, wala kang alam sa kahit anong martial art. Tama. Noong si Master Franklin pumatay sa Lord of Northvale, gamit isang saksak noon, bukod sa Hidden Blade, sikat na siyang swordsman. Pero ikaw, isa ka lang mumunting panday. Kaya mo ba talaga to? Subukan mo ako. Tingnan natin. Matigas ang ulo mo. Phineas. Lucas, ikaw. Huwag kang mag-alala. Lumayo ka muna. Nag-flirt pa kayo? Patay ka na. Hindi ako naniniwala na talagang malakas ang Hidden Blade Sect. Walang silbing tamad na walang training tulad mo. Paano mo ako matatalo? Kapag matalim ang espada ko, hindi ba bail na ang level ng training ko? Gusto ko lang makita kung gaano talaga katalim yung espada mo. Ayos.
ang ganda nga espada. Siya ang nanalo. Mahina. Panalo tayo. Sabi mo kapag nanalo kami, palalayain mo kami. Hahaha. Sinabi ko nga na iisipin ko kung palalayain ko kayo. Ngayon, nagdesisyon na ako. Ngayong araw, wala sa inyo ang makakaalis dito ng buhay. Hoy, kayo! Pumunta kayo at protektahan ang sekta! Lucas. Umalis ka na, bilisan mo! Bilisan mo. Gregory, mas mabuti pang pauwiin mo na ang mga tauhan mo ngayon na. Kung hindi, may mamatay talaga dito. Lucas, pinabawi ko na tinawag kitang walang kwenta. Hindi ko akalain na magiging bihasa ka sa hidden blade techniques ng ganito kataas na antas. Pero, para saan ba yon ang hidden blade sect nyo? Ginagamit ang mismong buhay nila para pakainin ang soul-bound sword. Kapag buhay ang espada, buhay ka. Kung mabasag, patay ka. Hahaha. Bukod pa diyan, tuwing ginagamit mo ang espada, lalo kang nawawalan ng lakas ng buhay, hindi ba? Paano mo nalaman yan? Ang Lord ng Northvale namatay sa kamay ni Master Franklin. Natural lang na maraming tao nag-aral sa kahinaan ng hidden blade sect nyo. Siyempre, ayaw naman nilang mamatay sa espada mo. Hulaan ko. Si Master Franklin. Pinatay si Lord ng Northvale. Gamit ang ikatlong galaw ng soul-bound sword. At ikaw, 3 galaw lang din ang kaya mong gawin. Hahaha. Mukhang tama nga ako. 3 galaw lang ang meron ka. Isa na ang nagamit mo. 2 na lang natitira. Pag naubos yon, tapos ka na. Tingnan natin ngayon kung anong gagawin mo. Lucas, totoo ba ang sinabi niya? Totoo yon. Batay sa alam ng mga Peace Warden tungkol sa Hidden Blade Sect, halos ganoon din ang sinabi niya. Lucas, talaga bang mamamatay ka pagkatapos ng 3 hataw lang? Tumigil ka na. Hindi ko papayagan yan. Mamamatay ka. Lucas, naabisuhan ko na ang mga Peace Warden. Magsasend sila ng tao dito agad. Tingnan natin. Kung ang Nightshade Order may lakas pa bang umaksyon laban sa'yo sa harap ng mga otoridad. Pinapahalagahan ko ang kabutihan mo. Pero natatakot ako na hindi niya ko papayagang gawin ang gusto ko. Isang buong buhay sa isang espada, pero 3 galaw lang ang kayang gamitin. Nakakaawa talaga ang hidden blade sect mo. Ang dami mong taon naghasa ng espada, pero ang tawag sa'yo ay talunan ng matagal. Sulit ba yon? Tinago ko ang espada ko para sa minamahal ko. Paano hindi magiging sulit yon? Lucas. Hahaha. Pagkatapos ng 3 galaw mo, mamamatay ka na, matatapos ka na. Hindi ka matatandaan ng mga tao, at ang babae mong mahal magpapakasal sa iba. Kung ganoon, may halaga pa ba lahat ng to? Dapat sumali ka na lang sa akin. Tulungan mo akong hanapin ang espada at lahat ng yaman at babae sa mundo. Mapapasa iyo. Talagang matigas ang ulo mo. Yung huling 2 galaw mo, gusto kong makita kung kaya talagang tibayan ng isang master ng Heaven's Crest. Ang Heaven's Crest ang pinakamataas na tuktok. Siya yun. Sa isang iglap lang, nawala lahat ng lakas ko para lumaban. Ang pagsasanay sa martial arts ay may 4 na antas. Heaven, Earth, Mystic, at Yellow. Malaki ang agwat sa bawat antas, parang araw at gabi. Kapag Mystic o Yellow rank ka, pwede kang maging lokal na bayani. Kapag pumasok ka sa Earth rank, pwede ka nang magtatag ng sarili mong sekta at ang Heaven's Crest. Sa buong Hilaga, wala pang 5 ang meron ito. Ito ang tunay na taluktok. At tungkol sa Heaven's Crest, may kasabihan. Sa ilalim ng Heaven's Crest, lahat ay langgam. Oh? Ano ang rango ni Lord ng Northvale? Heaven's Crest siya, syempre. At nasa pinakatuktok pa. Baka nga maging alamat siyang immortal. Paano namatay si Lord ng Northvale? Syempre, ikaw. Mas malakas si Lord ng Northvale kaysa sa'yo.
Pero pinatay siya ng master ko sa isang tira lang. Sino ka ba? Si Master Franklin laging magaling sa espada. Pero itong bata na to, wala namang alam sa martial arts kahit konti. Hindi siya pwedeng maging kasing lakas ni Master Franklin. Kung ganon, tingnan nga natin kung anong kaya mong gawin sa laban. Dahil gagawa na ako ng galaw. Kapag namatay ka, huwag mong sisisihin ang iba. Ang sekta ng nakatagong talim. Wala namang kakaiba. Ganun ba? Ano? Paano nangyari to? Sulong. Isa pang tira. Isa pang tira at mamamatay gagbing na. Hindi ako naniniwala. May lakas ka pang umatake? Subukan mo lang. Lucas, kung sasabihin mo lang sa Kin kung saan iniwan ni Guro Franklin ang kanyang espada, aalis agad ako. Hindi kita guguluhin. Ang espadang iniwan ng guro ko. Ako yon. Ikaw. Hindi ka ba talaga natatakot na papatayin kita? Ang Nightshade Order ko may libo-libong miyembro pa. Kahit papatagalin lang namin, mapapagod ka rin. Kaya kahit mamatay pa ako, uunahin kitang patayin. Aaminin kong talo ako ngayon. Hindi pa tapos to. Tisk. Lucas, panalo ka. Sabi ko, poprotektahan ko ang sekta ng Skycrest Sword para sa'yo. Tisk. Ingat ka. Tingnan mo lang kung paano mamamatay ang mahal mo. Hindi, huli na. Lucas, mamamatay ka. Ha. Tapos na ang huling tira. Patay ka na, bata. Ha. Sinasabi mong ikaw ang espada na iniwan ni Master Franklin. Isang taong 3 beses lang makapalo. Hindi karapat-dapat tawaging dakilang espada. Ha. Tinatago mo talaga ang totoo. Sige, palalampasin ko muna ito ngayon. Dahil sa naputol kong braso, pag gumaling ako, babalikan talaga kita. Doon na tayo maghaharap. Pagdating ng araw na yon, babaligtarin ko ang Skycrest Sword Sect. Hindi ako naniniwalang hindi ko mahahanap ang hinahanap ko. Lucas, ayos ka lang ba? Kukunin ko ang espada mo. Oh. Lucas, heto na ang espada mo. Salamat. Lucas! Malinaw na hindi talaga uubra. Lucas, Bilis, dalhin mo siya sa kwarto ko ngayon. Nasaan ako? Hello. Lucas, gising ka na. Lucas, mamamatay ka ba? Ang weird. Sinabi ng master na para sa sekta natin kapag nahugad ang life bond sword at matapos ang 3 galaw, ubos na ang lakas, siguradong mamamatay. Pero bakit? Pakiramdam ko puno ako ng buhay? Aurora, pakinggan mo ako. Pakiramdam ko. Sinabi ni Blair sa akin ang lahat. Ang life bond sword mo na wala ang espiritu. Malapit ka nang.
Lucas, hindi pa kita napapakasalan. Huwag ka munang mamatay, please. Di mo ba sinabi na palagi mo akong poprotektahan? Aurora, ikaw! Lucas, sinabi mong papakasalan mo ako. Matagal na akong naghihintay. Naghihintay ng sobrang tagal. Pero lagi mong pinatalas ang espada mo. Lagi kang nagpapatalas ng espada. At ngayon, Aurora, sa totoo lang, baka hindi. Aurora, ikaw. Sorry, nakakaistorbo ako. Totoo nga kayong mga tao ng Hidden Blade Sect. Kahit harapin ang kamatayan, believe ako sa inyo. Sorry, ikaw pa rin ang nagligtas sa akin sa huli. Ayos lang yon. Maraming beses mo rin akong tinulungan. Hindi. Lalo lang lumalaki ang utang ko sa Hidden Blade Sect. May iba ka pa bang hiling? Sabihin mo lang sa akin, gagawin ko ang lahat para matupad yon. Para sa mga huling sandali ko, makasama lang si Aurora. Sapat na. Lucas, pakakaunti na lang ang oras mo. Ayon sa record ng Peace Wardens, halos walang nabubuhay ng 1 o 2 araw sa mga taga-Hidden Blade Sect kapag gumamit na ng espada. Pero wala talagang umaabot ng 3 araw. 2 araw ka nang walang malay. Milagro nga na nagising ka pa. Huwag mong hayaang linlangin ka ng normal na itsura niya. Baka huling lakas na lang yan. Baka hindi na umabot yan ng magdamag. Sa totoo lang, ako. Dapat kayo ni Aurora magkaanak na, habang nandito pa si Lucas. Oh, pakinggan mo. May sekreto akong teknik galing Peace Wardens. Siguradong uubra sa unang subok. Kapag ganun, mababayaran ko na ng buo ang utang ko sa Hidden Blade Sect. Sa magiging anak ninyo. Ang awkward pag-usapan ngayon, hindi ba? Hey, huwag mo nang pansinin yung maliliit na bagay. Tsaka, nagawa nyo na rin yon, hindi ba? At saka, Aurora, gusto mo naman siya, di ba? Sige na, umalis ka na. Lucas, kapag namatay ka, magaling lang akong magsalita. Pero ginagawa ko rin naman. Aurora, gusto ko muna mapag-isa. Kailangan ko magpahinga sandali. Mamamatay ba talaga ako? Pero pakiramdam ko naman, maayos naman katawan ko. Pero sabi ni Master, tanging ang founder lang ang nakamaster ng 3 blades para maging immortal. Pero hindi ko naman na-master ang 3 blades. Bahala na, kalimutan ko na lang muna. Bukas ko na lang pag-iisipan. Blair, tungkol doon sa sinabing sikreto mong teknik. Kung ano na lang, kalimutan mo na. Bukas ko na lang aasikasuin ko. Hayaan mo ako na tumulong sa'yo. Aurora! Hi, hindi na. Salamat. Lucas, grabe ka namang nasaktan. Hayaan mo na ako ang mag-asikaso ng mga maliliit na bagay mula ngayon. Tsaka, nung bata pa tayo, lagi tayong magkatabi kapag natutulog. Bakit ka nahihiya? Sandali. Pero ngayon, hindi na tayo mga bata. Junior. Aurora, hubad na ako. Matutulog na nga ako. Lumabas ka na. Aurora, ano bang ginagawa mo? Sa tingin ko tama si Blair. Lucas, kung hindi ka na babalik bukas, handa akong ibigay ang sarili ko sa'yo. Aurora. Aurora.
Lucas namatay para sa Skycrest Sword Sect natin. Mga disipulo, magbigay tayo ng 1 minutong katahimikan para kay Lucas. Paalam, Lucas. Sandali, hindi pa talaga ako patay. Sa buhay na to, ako ang babae ni Lucas. Ako si Aurora Graves at buong puso kong ipinapangako na mananatili akong balo habang buhay. Hindi na ako mag-aasawa ulit. Multo. Multo. May multo. Multo. Aurora, hindi ko talaga ramdam na patay na ako. Nakakakilalang, normal naman ang pulso mo. Sa totoo lang, mas malakas pa ito kaysa sa karamihan. Ibig sabihin ba si Lucas hindi siya mamamatay? Oo, pero ano ba talaga ang nangyayari? Huwag na lang. Ang mahalaga, ayos ka lang. Lucas, dahil okay ka na babalik muna ako sa mga Peace Wardens, sasabihin ko sa'yo kung may palitan mo sa Nightshade Order. Lucas, ang saya ko dahil ayos ka lang. Leader, sigurado akong babalik ang Nightshade Order. Malaking pinsala ang tinamo ng mga disciples natin nung huli. Kung babalik sila ngayon, mas lalo tayong magkakaproblema. Kahit si Blair ay pwedeng magpakilos ng mga Peace Wardens, hindi naman sila pwedeng manatili dito kung hindi pa dumarating ang Nightshade Order. Lucas, ano sa tingin mo? Ako! Leader. Bumalik na siya. Sino ang bumalik? Dahan-dahan lang. Bumalik na ang kapatid mo. Calvin, dalhin mo ako sa kanya ngayon. Hindi na kailangan. Hindi naman ako nawawala. Calvin, hindi ba naglakbay ka noong 4 na taon ang nakalipas? Bakit ka bumalik? Paano ako hindi babalik matapos ang nangyari sa sekta? Oh, Calvin, nailigtas namin ang Skycrest Sword Sect dahil kay Lucas. Calvin, hindi mo na kailangang magpasalamat sa kanya. Magkakasama tayong lumaki. Lucas, gusto kong umalis ka sa Skycrest Sword Sect. Calvin, ano bang pinagsasabi mo? Nakikinig ka ba talaga sa akin? Lahat ng to dahil kay Lucas. Pwede mo na lang sabihin, lahat ng to ay dahil din sa kanya. Calvin, ikaw. Simula nung dumating siya at ang master niya sa sekta, dumating ang Lord ng Northvale para sa atin. Si Papa, nagkaroon ng internal na sugat dahil doon, at pumanaw siya 5 taon na ang nakalipas. Ngayon, ang Nightshade Order naman ang nasa pintuan natin. Halos mapatay ka na nga. Tapos sinasabi mo sa akin, na wala silang kinalaman dito? Pero ano? Gusto mo bang sabihin, na para sa iyo, ginamit pa niya ang life bond blade niya? Ganon ba? Kung ganon, bakit siya nandito pa rin sa harap natin? Sa Hidden Blade Sect, pag hinugot mo ang espada, sigurado ang kamatayan. Alam yan ng lahat sa martial world. Paano siya buhay pa? Anong ibig mong sabihin? Sa tingin ko, ang ginamit mo ay hindi ang life bond sword mo. Ang ginamit mo ay ang divine sword na iniwan ng master mo. Kaya kaparan buhay at walang galos. At ngayon, ubos na ang divine sword mo. Sikat ka na ngayon sa martial world. Kung hindi makita ng Nightshade Order ang gusto nila, buong Skycrest Sword Sect natin mawawala rin dahil sa iyo. Lucas, ganun pala siyang tao? Oh. Tayo ba, lahat, damay kay Lucas? Tumahimik ka? Calvin, maliwanag na puro kalokohan ang sinasabi mo. Kahit pa, kung ganun nga, so kung ano bang mapapala natin? Kung palalayasin si Lucas? Kung puputulin natin ang koneksyon sa kanya, natural na mapoprotektahan ko ang sekta. Protektahan mo, gamit ano? Gamit ang katotohanan na nasa peak ka ng Earthrealm at malapit mo nang abutin ng Heaven's Crest. Ano? Calvin, malapit nang abutin ng Heaven's Crest. Kung si Calvin makakatuwid sa Celestial Realm, siguro mag-iisip muna ng 2 beses ang Nightshade Order bago tayo galawin. Mahina ang enerhiya mo at magulo ang essence mo. Plano mo bang marating ang Heaven's Crest gamit lang ang salita mo? May kapangyarihan ka ba? Pero nandito ka, kinakantiyawan mo si Calvin. Calvin, hindi mo kailangang makinig sa kanya. Huwag mong hayaang maapektuhan ang isip mo. Lucas, sinasabi ko sa'yo,
Huwag kang mag-isip na dahil niligtas mo kami minsan, pwede ka nang magsalita ng kung ano-ano dito. Magaling ang mata mo. Mukhang namaliit kita. Sa dami ng taon na nagpandayan ka, matindi pa rin ang panghusga mo. Tama. Ang Earthrealm peak ko napalitan lang dahil sa paggamit ng elixir. Mahirap talagang tumagos sa Heaven's Crest. Ano? Tama naman siya eh. Pero, ano naman ngayon? Dahil ba sa'yo na dapat magsalita? Huwag mong kalimutan, ginamit mo ang Divine Sword ng Master mo. Ngayon, ikaw wala ka ng kapangyarihan, inutil ka na. Ang weird. Bakit parang biglang ang gaan-gaan ko? Akala ko, isinugal mo buhay mo para iligtas kami. Di ko inasahan, kapangyarihan ng iba pala ang ginamit mo. Ngayon, gusto mong kami ang mapahamak dahil sa'yo? Hindi pwede. Paalisin siya. Paalisin siya. Paalisin siya. Calvin, kung hindi ka makakatawid sa Heaven's Crest, para saan pa lahat ng ito? Sino nagsabing hindi ako makakatawid sa Heaven's Crest? Dahil sinabi ko, may paraan talaga. Anong paraan? Hindi ka na bata. Bumalik ako ngayon para ayusin ang kasal mo. Kasal? Anong ibig mong sabihin, Calvin? Naayos ko na ang lahat para sa'yo. Ang ikakasal sa'yo ay ang batang amo ng Crimson Lotus Guild. Pagkakasalan mo siya, habang buhay, hindi ka na kailangang mag-alala kahit kailan. Haha. Crimson Lotus Guild? Hindi pa sila ang pinakamayaman na samahan sa Hilaga? Si Calvin nakapasok talaga sa kanila. Hindi ko siya pakakasalan. May mahal na akong iba. Okay lang ang biro noon nung bata pa tayo. Paano ka naging ganito kapusok ngayon na malaki ka na? Ano ba tingin niya sa sarili niya? Kaya ba niyang sumabay kahit sa isang daliri ng batang amo? Mahal ko si Lucas. Hindi ko pakakasalan ng batang amo na sinasabi mo. Wala na si Dad. Bilang panganay, ako ang ulo ng pamilya. Aurora, talaga bang susuwayin mo na ako ngayon? Ginagawa ko ito para sa ikabubuti mo. Nakipagkasundo na ako sa Crimson Lotus Guild. Pag naging magkaalyado tayo, hindi lang sila kikilos para tulungan tayo laban sa Nightshade Order, kundi bibigyan din nila ako ng Crimson Lotus 9 Cycle Pill para maabot ko ang susunod na antas. At lahat ng ito, ang kailangan mo lang gawin ay pakasalan ang batang amo nila. Ganun kasimple. Alam ng lahat sa Hilaga na ang batang amo nila ay isang babaerong walang modo. Kung ipapakasal mo si Aurora sa ganyang lalaki, pinapakasal mo ba ang kapatid mo? O binibenta mo siya? Ikaw ba ang dapat magsalita? Tinatanong ko si Aurora, hindi ikaw. Hindi ko gagawin. Aurora? Hindi natin kayang harapin ang Nightshade Order mag-isa. Kung pumayag kang pakasalan ang batang amo nila, pwede kong ipakiusap na. Iligtas si Lucas. O, tatayo ka lang at magpapalipas habang pinapatay si Lucas ng Nightshade Order. Aurora, mas pipiliin kong mamatay kaysa makita kang pakasalan ang ganung klaseng lalaki. Huwag mong tanggapin. Tumahimik ka. Ialis siya dito. Aurora! Aurora! Gagawin ko? Putang ina! Aurora! Bakit? Bakit ayos lang ako? Dito sa Hidden Blade sect natin, bukod sa tagapagtatag na gumamit ng 3 espada para mabuo ang sekta natin, lahat ng iba pang naging tagapagmana. Nakatago ang espada habang buhay. Kapag nilabas ang espada, kamatayan ang kapalit. Lucas, ibang klase ang talento mo. Wala pa akong nakita kagaya mo. Sana, maabot mo ang antas ng tagapagtatag. Sabi na Master ng tagapagtatag ang 3 espada gamit ang Hidden Blade technique. Kapag nilabas niya lahat sa dulo, doon lang siya nakaligtas sa tiyak na kamatayan. Pero isa lang ang espada ko. Paano ko magagawang 3? Ano to? Lucas, delikado to. Andito na ang Crimson Lotus Guild. Tamang-tama talaga. Iyon na to. Ito.
Hahaha. Ginoong Griffin, ito ang nakababata kong kapatid. Mabait siya. Pag naging asawa mo siya, magiging perpektong asawa at ina siya. Ayos din. Maganda ang katawan niya. Maganda rin siya. Gusto ko siya. Hahaha. Anong tinatayo-tayo mo diyan? Bilisan mo at magpakilala kay Ginoong Griffin. Oy, hindi na kailangan. Gusto ko ang itsura niya ngayon. Iniisip ko palang na ganito ang ekspresyon niya sa kama nakaka-excite. Ha ha ha. So, Ginoong Griffin, tungkol sa ipinangako mo kanina. Huwag kang mag-alala. Nightshade order lang naman yun, di ba? Pag dumating ang panahon, gagastos kami ng kahit ilan para kumuha ng mga eksperto. Para maraming sila para sa inyo. Hahaha. Salamat na agad, Ginoong Griffin. Pero, yung kapatid mong babae, bilang babae, bakit siya dapat maging lighter? Oy. Anong ibig mong sabihin? Pag naging asawa mo ako, tigilan mo na ang pagiging lighter. Lumipat ka sa Crimson Lotus Guild at alagaan mo ako. Ang babae, mas bagay sa mga ginagawa ng babae. Yang pakikipaglaban at pagpatay, hindi yan para sa'yo. Hayaan mo na lang yan. Sa lalaki mo! Hindi, sandali lang. Ginoong Wood, kalma ka muna. Dati siya sa mundo na ganon, kaya normal lang na medyo mainit ang ulo niya. Ang mataray, maganda nga. Gusto ko ang may attitude. Mas masarap turuan. Wala ka ng tsansa mamaya. Ang dapat mong gawin, manatili na lang sa bahay, mag-alaga ng mga anak natin. Iyon ang tungkulin mo. Saka isa pa, ako lang ang nag-iisang anak ng pamilya Wood. Yung mga magulang ko, gusto nila 5 anak. Buti na lang martial artist ka. Sigurado akong kaya ng katawan mo. Kung mahilig ka talaga sa mga bata, bakit hindi ka maghanap ng inahin? Kaya nilang manganak ng hindi bababa sa 8 sa bawat anakan. So ikaw pala ang batang amo ng Crimson Lotus Guild. Sikat ka pala. Wala ka namang kwenta. Sino pa bang akala mo? Ha? Ang kapal ng mukha mo. Nakipag-usap ka sa akin ng ganyan? Calvin, grave naman ang sekta mo. Kahit sino na lang na disipulo ninyo, nagagawa akong apak-apakan. Pakikalma muna, Mr. Griffin. Hindi po siya disipulo namin. Nandito lang siya sa sekta ng Skycrest Sword bilang tagadasa ng espada. Ibig sabihin, wala siyang halaga. Akala ko minamaliit mo ako. At nahanap ka lang ng tao para ipahiya ako. Hindi ko po pangangahasan. Kung tagatasa lang siya, mas madali na to. Calvin, kung hindi magbibigay ng paliwanag ang sekta ng Skycrest Sword ngayon, huwag mo akong sisihin kung magwawala ako. Huwag kang mag-alala, Mr. Griffin. Sisiguraduhin kong magiging kontento ka sa sagot ko. Mabuti. Aantayin ko yan. Ang tapang mo, bastos ka kay Mr. Griffin. Lumuhod ka. Luhod, Calvin. Kung gusto mong magpakasipsip para sa iba, huwag mo akong idamay. Bukod pa doon, itong master na pinili mo, wala ding kwenta. Anong sinabi mo? Ulitin mo nga. Sinabi ko, wala kang kwenta. Kung gusto mo ng gulo, bibigyan kita. Sawyer Griffin, bahagi siya ng sekta ng Skycrest Sword. Hindi mo siya dapat turuan. Oh. Grabe, pinagtatanggol mo siya? Pero kung tutuusin, ano nga bang halaga ng sekta ng Skycrest Sword? Ang lakas ng loob mong saktan ako, ha? Patay ka na. Magiging babae kita balang araw. Ngayon, para sa ibang lalaki, ikaw mismo ang nagtataas ng kamay laban sa akin. Uunahin kitang ayusin, ikaw, babae na walang katapatan, tsaka ako siya haharapin. Lucas Pryor, labanan ito sa pagitan naming dalawa. Gusto kong malaman niya na hindi lang kasangkapan ng mga babae para mag-anak. Basagin ko muna ang mga paa mo. Pag hindi ka na makalakad, ikakandado kita sa kama. Simula ngayon, ikaw lang ang magdadala ng anak para sa pamilya Wang. Sabi mo yun.
Ang lambot ng katawan mo. Halos ayoko na kitang saktan. Ikaw, walang hiya ka? Wala nang silbi. Nasa kalagitnaan na ako ng Mystic Realm. Samantalang kakapasok mo pa lang, hindi ka talaga panalo sa akin. Bukod pa dyan, itong espada na ito, ginastusan ng tatay ko. Nag-hire ng pinakamahusay na bladesmith sa capital para ipagawa ng custom para sa akin. Sinasabihan kita, baby girl, mas mabuti pang magpakabait ka. Baka pag-isipan ko pa. Napatawarin ka. Aurora, mag-sorry ka na kay Mr. Wang. Ang espada, walang mata, magiging pamilya rin kayo balang araw. Bakit kailangan magtutukan ng blade? Ako, mag-sorry sa kanya? Hindi kailanman. May espada ako at mas mataas ang cultivation ko kaysa sa iyo. Dahil hindi ka makinig sa dahilan. Huwag mo akong sisihin kung maging walang awa ako. Tatlong punto pitong pulgada mula sa hilt. Sa kanan, basagin mo. Ano bang kalokohan to? Walang mangyayari sa puro salita. Paano naging posible to? Paano mo nagawang itulak ako pabalik? Siguro nagkataon lang yon. Ngayon, wala ka ng swerte. Tawag mo mismo sa gitna ng salinya. Tamaan mo sa gilid, 4 na pulgada mula sa itaas. Huwag kang iiwas. Aurora, umiwas ka. Huwag mo siyang pakinggan. Pinuno ng sekta. Umiwas ka na ngayon. Pinagkakatiwalaan ko si Lucas Pryor. Paano nangyari to? Hindi matutumbasan ng pera ang espada na to. Posible bang dahil sa kanya yon? Correct. Basag na. Naglakas loob ka. Nasaktan ako? Pinapatay mo ako? Pero bawal akong lumaban? Wala na ang kasal. Na to. Uy, batang amawang. Kakatanggap ko lang ng balita. Pinakamalayo na ang 3 araw. Babalik na ang Nightshade Order. Pagbalik nila, patay kayong lahat. Tara na. Ginabayan ang pinuno ng sekta para talunin ang batang amo ng Crimson Lotus Guild, si Lucas. May ganyang kagalingan sa martial arts hala. Lucas, panalo tayo dahil sa'yo to. Lucas Pryor. Anong ginagawa mo, tol? Lahat to dahil sa'yo. Nawala na si Young Master Wang. Anong mangyayari sa sekta? Sino pipigil sa Nightshade Order? Ako na. Ikaw? Kahit na may konting lakas ka, so ano ngayon? Para ka pa ring langgam kumpara sa Heaven's Crest. Hanggat di mo naabot ang Heaven's Crest, hindi mo sila kaya tapatan. Dati, sino nagpaalis kay Gregory Boss? Dahil ginamit mo yung banal na espada, meron ka pa ba nun? Wala na. Kailangan kitang paalisin sa sekta. Lahat. Kasalanan mo to. Kung papatayin ka nila, baka palampasin nila kami. Skycrest Sword Sect. Hindi. Hawak kita. Hindi ko papayagan na paalisin si Lucas Pryor. Paano kung ipilit kong paalisin siya? Ako ang sekta leader. Walang sino man ang pwedeng magpaalis sa kanya ng walang pahintulot ko. Sige. Aurora Graves, sekta leader ng Skycrest Sword Sect, mayabang at padalos-dalos. Hindi niya inuuna ang kapakanan ng sekta. Grabe siyang pabaya. Inaalis ko na siya sa pwesto ngayon. Ako na ang papalit. Imposible. Hindi sila papayag dyan. Kuya, nagpapantasya ka na naman. Sa totoo lang, okay din naman kung si Calvin na ang sekta leader dahil kay Lucas Pryor lahat to. Bakit pati tayo nadadamay? Tama. At least si Calvin inuuna niya ang sekta.
Tingnan niyo si sekta leader. Palagi niyang iniisip si Lucas Pryor. Tama ka, Dian. Kayong lahat. Sige, Calvin Graves. Kung gusto mong kunin ang pwesto ng sekta leader, kunin mo ito mismo mula sa akin. Hawak ko ang espada ng sekta leader. May tanong pa? Ang Skycrest 7-star step. Na-master mo talaga. Lihim na technique ng Skycrest sword sect natin mula kay Itai. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin natutuan. Nakuha ko na. Sabihin mo nga, para sa posisyon ng sekta leader, sino ba talaga ang mas bagay? Ako ba? Suportado ko si Calvin. Hayaan na siyang maging sekta leader. Siya na ang mamuno. Kayo naman. Ngayon, pinaalis ko na siya. Klaro ba? Sabi ko nga, hawak ko siya ngayon. Walang magtataboy sa kanya. Sige, malaki ka na ngayon. Akala mo sobrang independent ka na? Hindi mo na ako pinapakinggan. Ikaw kasi. Kung hindi dahil sa iyo, si Aurora sana ganun pa rin masunurin na babae na dati siyang kilala. Siguro kung papatayin kita, lahat ng problema na to mawawala na lang bigla. Kuya, mahal ko si Lucas Pryor. Hindi ko hahayaang saktan mo siya. Aurora, para sa kanya, handa kang kalabanin ako? Sige, ngayon, ako na ang papalit kay Papa at tuturuan kita ng leksyon. Dahan-dahan. Masyadong mabagal. Mabagal pa rin. Sa kasanayan mo ngayon, hindi mo man lang ako mapipigilan. Paano mo siya mapoprotektahan? Ulit. Hindi mo siya kayang tapatan. Hanggang dyan ka na lang talaga. Nakipaglaban na ako kay Gregory Voss dati. Kung ikukumpara sa kanya, hindi ka magtatagal kahit isang segundo. Maging katapat man niya ako o hindi. O ako ang magsisiguro ng proteksyon sa Skycrest Sword Sect. Wala nang silbi sa sekta na to ang katulad mo, yung laging nagtatago, sa likod ng babae. Lucas, huwag mong paniwalaan ang sinasabi niya. Hindi ikaw yon. Alam ko. Sige, alis na ako. Pero, may isang bagay pa akong kailangan gawin. Ano yan? Aurora, handa ka bang sumama sa akin? Hawak na kita sa ibabaw ng aking bangkay. Kung hindi, hindi ko hahayaang masaktan ka ulit. Pasensya na, Lucas Pryor. Hindi ako pwedeng sumama sa'yo. Yaman ng tatay ko ang organisasyon. Nangako ako na paunlarin ito. Kaya sa ngayon, hindi pa talaga ako makakasama sa'yo. Kung ganon, wala akong magagawa. Hindi rin ako aalis. Hindi aalis? Sige, pipilayan na. Lang kita, at itatapon kita sa bundok. Hindi na kailangan. Ako na ang gagawa. Pero ikaw? Sumunod ka na lang at makinig sa akin. Buti naman naglalay ka rin. Ipakita mo nga ang kaya mo. Mag-ingat ka. Matagal ka na rin na tumatagal laban sa akin. Mukha talagang may ibubuga ka. Pero ang agwat ng lakas natin, hindi basta-basta napupunan ng galing lang. Mag-ingat ka. Mukhang kailangan ko na talagang seryosohin to. Sabi ko pipilayin kita. Hindi ako nagyayabang, ginagawa ko talaga. Hindi. Kayo dalawa, pakiusap. Tigilan nyo na ang pag-aaway. Aurora, ikaw bakit ang tanga-tanga mo? Kuya, kung gusto mong galawin siya, kailangan mo muna akong patayin. Umalis ka sa daraan ko. Hindi ko gagawin. Kung mananatili si Lucas Pryor sa Skycrest Sword Sect, may konting mag-asa pa siyang lumaban. Kung mapapaalis siya, mamamatay siya. Karapat-dapat siyang mamatay. Lahat ng gulo ay dahil sa kanya at sa kanyang master. Grabe, puro kalokohan. Si Master Franklin. Matanda lang yan na umaasa sa ibang sekta, ayaw pang umalis. Kung gawin ko nga, ikaw at ang master mo malas. Puro pasakit lang dalan niyo sa iba. Sabi ng lahat si Master Franklin.
para magbayad ng utang na loob, ang espada para magbayad ng utang. Para sa akin, dapat lang siyang mamatay. Tama lang yan. Hinahanap mo yan. Hindi pa nga kita hinahanap. Bakit ang mga kasama mo nag-aaway-away na? Buhay ka pa? Dahil buhay ka pa. Paano ako mamamatay? Ang talas mo talagang magsalita, ano? Ngayon, wala ka ng espada. Tingnan natin kung saan mo kinukuha yung tapang mo. Pero huwag kang mag-alala. Hindi kita papatayin. Pag nahanap ko na ang banal na espada mo, gagawin ko mismo sa harap mo. Papatayin ko lahat ng tao rito. At kapag tapos na, dadalhin kita. At dahan-dahan kitang pahihirapan. Gregory Boss, huwag kang masyadong tiwala sa sarili mo. Sayang lang ang dekada na sinayang mo. Kung iaalay ko ang lahat para pigilan ka, baka magtagumpay pa ako. Ang lakas ng loob mong basusin si Gregory Voss. Hinahanap mo talaga ang gulo. Wala namang espesyal sa mga tao mo. Ha? Talaga ba? Hindi mo pa nga nararating ang Heaven's Crest? Ang tapang mo nang magsalita sa akin? Robin. Paano nangyari yon? Sobrang laki ng agwat. Lucas Pryor, gusto kitang tanungin. Nasaan ba talaga ang espada ng master mo? Sinabi ko na sa'yo. Hindi ka lang naniwala. Bitawan mo siya. Lucas Pryor, may dose akong tauhan sa likod ko. Bawat isa sa kanila matitindi. Ayaw mong may mangyari. Sa pagitan ng mga tauhan ko at ng babae mo, hindi ba? Hanggang ngayon, hindi mo pa rin sinasabi ang totoo. Sinabi ko na ang lahat ng alam ko. Sinabi lang ng aking maestro na ako ang tagapangalaga ng banal na espada na iniwan niya noon kung may itinago pa siya. Hindi ko na alam yon. Hindi ko alam. Aurora. Gregory Voss, naghahanap ka ng gulo. Alam mo na ba ngayon? Talagang wala akong alam. Lucas Pryor, sa ganitong pagkakataon, itatago mo pa rin ba? Papanoodin mo lang ba si Aurora na mapahiya sa harap mo mismo? Sinabi ko na talagang wala akong alam. Pagkawalan mo si Aurora, gawin mo ang gusto mo sa akin. Nakikita ko hindi ka matututo hanggat huli na ang lahat. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Wala na akong pasensya sa'yo. Lucas Pryor, nakikiusap ako sa'yo. Iligtas mo si Aurora. Please, nakikiusap talaga ako. Sabihin mo na lang sa kanya. Gregory Voss, ikaw! Tatlo. Dalawa. Isa. Ay, teka. Naalala ko na. May banal na espada nga si Maestro noon. Sasabihin ko kung saan. Oh? Sige, sabihin mo. Nandiyan lang yan. Sa nagamon. Bitawan mo ang kapatid kong babae. Kuya. Ginusto mo yan. Lucas Pryor, dinala ko siya sa iyo. Ngayon nasa iyo na ang lahat. Huwag kang mag-alala. Poprotektahan ko si Aurora. May say-say pa ba? Pwede ka namang gumamit ng sarili mong lakas para makatakas. Pero ngayon, para lang sa isang babae, mamamatay ka lang. Ako ang kuya niya. Hahaha. So, ano ngayon? Mamamatay ka pa rin. Ano? Akala mo ba talaga na ngayon makakatakas ka sa kamay ko? Aurora, pasensya ka na? Walang silbi ang kuya mo. Hindi ko siya kayang talunin. Lucas Pryor, kung alam mo ang totoo, pakiusap, sabihin mo sa kanya. Huwag mo idamay ang kapatid kong babae. Gagawin ko lahat ng gusto mo. Nagmamakaawa ako sa iyo. Kuya, magtiwala ka kay Lucas Pryor. Sigurado akong makakahanap siya ng paraan. Huwag kang mag-alala. Poprotektahan ko ng mabuti si Aurora. Lucas Pryor, sobrang tigas ng ulo mo talaga. Ngayon na wala ka ng soul sword, paano mo siya poprotektahan? Gregory Voss, oras mo na para. Mamatay. Hindi ako makapaniwala na ganyan ka pa rin magsalita. Hindi ko talaga alam saan mo kinukuha ang kumpiyansa mo.
Wala na ang espada. Talaga bang iniisip mo na magagamit mo pa yung kalawang na iyan para talunin ako? Subukan mo. Halos hindi ko nga ginagalaw ang daliri ko. Hirap ka nang sumabay. Ano pa ang natitira sa'yo para lumaban sa akin? Baka bigyan pa kita ng 10 taon para tumalim ang sandata mo. Hindi kailangang 10 taon. Paghanda na ang isipan, nahuhubog ang talim. Hahaha, paghanda na ang isipan, nahuhubog ang talim? Tingnan mo nga ang paligid mo. Saan mo balak tumalim dito? O akala mo ba, tanga ako na magtitiyaga lang dito at pababayaan ka? Sino bang nagsabing kailangan ko ng hasan? At sino namang nagsabing ang pagpapatalas kailangan sa isang mesa ginagawa? Hahaha. Ang tunay na talim, dapat napanday ng 1000 beses at hinugis mula sa diwa ng mundo. Yang bakal na lumang hawak mo, talaga bang iniisip mong magiging alamat yan? Basta nandito ako, kahit ordinaryong bakal, nagiging nakamamatay na sandata. Anong klaseng galaw yan? Subukan mo, malalaman mo. Hindi ako naniniwala na ang espada mo kasing lakas ng dati. Lucas Pryor. Alam kong susubukan mong umatake ng patago. Hindi ka ba nauubusan ng gana sa ganyang style? Anong nangyayari? Lahat ay parang langgam sa ilalim ng Heaven's Crest. Alam mo ba kung bakit? Bakit? Kasi ang isang master ng Heaven's Crest may natural na protective aura na hindi mababasag ng kahit sinong mas mababa sa ranggo niya. Kaya kahit 10,000 Earth Realm, hindi nila kayang patayin ang kahit isang master ng Heaven's Crest. Pero ang espada ni Lucas Pryor, nakabitak niya ang protective aura ng isang master ng Heaven's Crest. Nabasag mo talaga ang protective aura ko. Sayang nga lang, naiwasan mo pa rin. Saan mo natutunan yang estilo ng espada? Para sa isang master ng blade, ang espada ay ako at ako ang espada. Natural lang ang galaw. Kung ayaw mo nang gumalaw, ako naman ang titira. Kuya, nakita mo yon? Si Lucas Pryor nilalamangan niya ang master ng Heaven's Crest. Kahit hindi man tulad ng Lifebound Blade ng Hidden Blade Sect na sobrang lakas ng enerhiya, matindi ang talim nito. Kahit si Gregory Voss iilag sa talim, sa laro ng espada ni Lucas Pryor, baka pwede talagang mangyari. Sigurado ka ba na panalo ka ngayong araw? Hahaha. Mag-ingat ka sa lason. Takpan mo ang ilong at bibig mo. Hindi na kailangan. Hindi naman ito nakakalason. Hey, ano to? Malalaman mo rin yan. Agad-agad. Pang-party lang yan. Ah! Lucas. Ano to? Bakit ganito? Anong ginawa mo? Tingnan mo yung espada mo. Ito. Ano to? Usok lang yan. Tama. Ang talino mo Metal Corroding Smoke 2. Para talaga itong mag-neutralize ng mga elite na armas. Kinakalawang nito ang mga high-end na talim, pero wala naman itong epekto sa katawan ng tao. Akala mo ba pumunta ako dito na hindi handa? Pag wala kang espada, talunan ka lang. Sumuko ka na, wala nang saysay. Kapag nasa metal corroding smoke ka, nagiging sobrang marupok ang kahit anong metal. Lucas, taluhin mo. Hindi ako naniniwalang ganun siya kalakas. Pasensya na, pero ganyan talaga siya ka-powerful. Putangin na. Ang hirap paniwalaan na may ganitong bihirang bagay sa mundo. Lucas Pryor, kahit ang Diyos mismo ang lumitaw ngayon, hindi kanya maililigtas. Nauubos na ang pasensya ko sa'yo. Lucas Pryor. Huwag kang mag-alala. Malapit ka na rin katulad niya. Lucas Pryor,
Huling tanong ko na to sa'yo. Nasaan ba talaga ang Divine Sword? Sinabi ko na. Hindi ko alam. Kung ganon, mamatay ka na. Huwag. Nakikiusap ako sa'yo. Ano, gusto mo ikaw ang mauna? Please, nakikiusap talaga ako. Maawa ka sa kanya. Pwede mong halugugin ang Skycrest Sword Set. Kahit anong gusto mo. Basta makita mo ang Divine Sword na hinahanap mo. Totoo. Hindi namin alam kung nasaan. Paano na ang naputol kong braso? Kung hindi ko siya papatayin, paano ako titingnan ng mundo ng martial arts? Paano naman ang reputasyon ko? Kailangan mong mamatay ngayon. Lucas, tumakbo ka na. Bilisan mo. Tunay na nakakaantig. Pero kailangan mo pa ring mamatay. Aurora, bakit ka ganyan katanga? Kailangan mo talagang mamatay ngayon. Walang bawian. Hoy! Usok na tumutunaw ng ginto. Subukan mo ito. Sa panaginip mo lang yan. Imposible. Protektadong aura ba? Paano ka magkakaroon ng protektadong aura? Ito ang pangalawa sa tatlong espada. Dugo ang ginamit para tumibay bilang talim. Ang pinakatuktok ng mundo ng tao. Paano ka magiging? Mula isang karaniwang tao, tapos biglang Heaven's Crest agad? Hindi ka ba naghahanap ng espada? Sige, hanapin mo. Nagkamali ako. Nakikiusap ako. Please, huwag mo akong patayin. Hindi mo nga alam na mali ka? Alam mo lang na mamamatay ka na. Huli na ang paghingi. Nang tawad ngayon. Patriarch, tulungan mo ako. Sino yan? Hey. Hindi ko inakala to. Gusto ko lang makita kung ano ang itsura ng banal na espada. Hindi ko akalain na makakakuha ako ng ganitong bonus. Grandmaster. Grandmaster, iligtas mo ako. Tanga ka talaga. Aray. Oh. Halos nakalimutan na kita. Sino ka? Ako. Palagay ko ako ang Grandmaster ng Nightshade Order. Paano naging posible yon? Nightshade Order ay itinataglang 300 taon na ang nakalipas. Kung ikaw ang Grandmaster, paano kang naging 300 taong gulang? Hindi ko napansin na buhay na pala ako ng 300 taon. Kaya pala lately parang namamatay na ako. Akala ko sa buhay na to, wala na akong pag-asang mag-breakthrough. Haha. Hindi ko akalain na makikita ko ang tulad mo, na may likas na sword heart. Ang apo ko sa pagtuturo, ang babaw talaga mag-isip. Kung ang likas na sword heart hindi pwedeng tawaging banal na espada, ano pa kaya? Ang banal na espada na iniwan ni Master Franklin. Ang ibig sabihin, ikaw yon. Basta makain ko ang sword heart mo at mainom ko ang sword blood mo, siguradong makaka-breakthrough na ako. At hindi na ako mamamatay. Ha. Kakainin mo ang puso ko? Iinumin mo ang dugo ko? Hindi ka karapat-dapat. Batang pasaway, ang likot mo talaga. Ang bagay na to pwede siguro sa mga bata, pero wala tong bisa sa akin. Imposible yan.
Pasaway ka talaga. Paano nangyari to? Si Lucas Pryor nga, kaya niyang talunin kahit yung mga master ng Heaven's Crest. Pero sa harap ng matandang to, wala siyang laban, parang walang depensa. Siyempre. Sa totoo lang, Halos, parang half-step land immortal na ako. Ganun man kalakas ang Heaven's Crest, tao pa rin ang kalaban nila. Pero ako, natikman ko na ang pagka-Diyos. Ayos ang blood sword na to. Pero blood sword pa rin, dugo lang talaga. Walang haligi. Isang hawak lang. Wasak agad. Ano bang gusto mo? Kung balak mo akong patayin, bilisan mo na lang. Baby doll ko, paano ko naman magagawang patayin ka? Dadalhin kita sa bahay ko? Bubusogin ko ang sarili ko sa dugo mo. Sa huli? Tikman ko ang puso mo. Tingnan ko kung ano lasa. Ang half-step Earth Immortal Realm. Talaga bang meron yan sa mundong ito? Ang sarap talaga ng lasa. Ha ha ha. Huwag kang mag-alala. Aking mahal na baby doll. Hindi pa kita hahayaang mamatay ngayon. Pag nakuha ko na ang gusto kong dugo mo, bibigyan na lang kita ng mabilis na katapusan. Ano kaya ang lasa nito? Hindi na ako ganito ka-excited matagal na. Tarantadong matanda ka talaga. Hindi ko hahayaang mangyari ang gusto mo. Gusto mong inumin ang dugo ko? Pangarap mo lang yan. Ngayon, dito ko tatapusin ang buhay ko. Yung batang babae na gusto mo, buhay pa. Ano ibig mong sabihin? Yung sinabi mo, ano bang ibig sabihin nun? Kung kaya mong patayin ang sarili mo, ipapahanap ko sila sa mga tao ko at sila ang gagawing kapalit mo. Lalo na yung babae na yon. Bibigyan ko siya ng dahilan para magsisi na buhay pa siya, pero hindi ko siya papatayin. Huwag mong subukan. Sige, subukan mong galawin sila. Kung kaya mo, sige, subukan mong mamatay. Hayaan mo silang umalis. Game ako diyan. Ayos, ayos, ayos. Napakabait ng baby doll na yan. Sobra na ang inom ko. Tumatanda na ako. Kailangan ko nang magpahinga. Dito ka lang. Huwag ka aalis. Iniutos ng patriarka na kunin ang dugo mo. Pabalik ka para sa dugo ulit? Kunin mo na. Hayaan mo siyang uminom. Sana mabulunan siya dyan. Kapag nakalabas ako dito ng buhay, papatayin ko kayong lahat. Lucas. Ako ito. Aurora, ikaw pala. Hindi naman siguro ako nababaliw, di ba? Lucas, ako to. Hindi ka nababaliw. Nandito ako para iligtas ka. Aurora, kailangan mo nang umalis. Delikado dito. Kung hindi, mapapahamak ka rin. Pero hindi ko kayang manood lang habang namamatay ka. Pumunta ako dito nang hindi alam ng organisasyon. Kahit mahuli ako, hindi nila sisisihin ang grupo. Lucas, kung mamamatay tayo, sabay tayong dalawa. Lucas, Arna, lumayo tayo. Pupunta tayo sa lugar na hindi nila tayo makikita. O kaya hanap tayo ng bagong lugar. Tapos, magkakaanak tayo ng marami. Kung makaligtas tayo dito, maghahanap tayo ng lugar at mamumuhay ng tahimik.
Aurora! Mukhang ngayon, hindi na tayo makakatakas. Lalaban tayong palabas dito. Sandali lang. Lucas. Ako to. Christian Rowe. Paano naman sila? Pinuno ng sektang, kami ito. Hindi ko sinabi sa'yo. Paano nyo kami natagpuan? Pinuno ng sekta. Kanina umaga sa sekta, hindi ka namin nakita, kaya inisip namin, ikaw siguro ang pupunta para iligtas si Lucas. Pinuno ng sektang. Kasama rin kami sa Skycrest Sword Sect. Paano naman namin? Papayagan na ikaw lang ang malalagay sa panganib? Salamat. Huwag kang magkamali ng akala. Nag-aalala lang kami kay pinuno ng sektang, hindi para iligtas ka. Kayo? Dahil nagkita-kita na tayo, umalis na tayo dito. Umalis kami nang hindi nagsasabi kay Calvin. Pag nalaman niya to, siguradong iuuwi niya agad si pinuno ng sektang. Lucas, ginagawa niya yon para sa akin din. Akala mo ba talaga pwede kayong basta-basta lang pumunta rito at umalis kung kailan nyo gusto? Nakakainis. So, nakita nga tayo? Pag nailigtas mo siya, ikukulong ko kayong lahat. Mas malaki ang papuri dyan kaysa sa pagpigil ng ilang sumalakay. Mas malaki talaga. Sulit ang matagal na paghihintay. Sinadya mo to. Pinapasok mo kami. Siyempre. Pinuno ng sekta. Lucas, lumakad ka na, bilis. Pipigilan ko sila. Hindi. Dumating ka para iligtas ako. Sabay tayong aalis. Hindi kita iiwan dito. Lucas, hindi ito ang oras para madrama. Kailangan na nating umalis ngayon. Kung hindi, hindi tayo makakatakas. Kung hindi, masasayang lang ang pinaghirapan nila. Tama siya, Lucas. Umalis na kayo. Kami na ang bahala dito. Si Aurora, tara na. Nagpaplano kang tumakas? Hindi ganun kadali yan. Hindi gumagana to. Hindi makakatakas si Lucas. Kung ganon, lalaban tayo hanggang huli. Skycrest Sword Sect. Maliban sa iyo, ako ang may pinakamataas na lakas. Akala mo hindi ko. Malalaman kung kailan ka lalabas. Kuya. Hey, sige na, tara na. Ako ang mangunguna. Pero tandaan mo, kapag ginawa mo pang masaktan ang kapatid kong babae, ipaglalaban ko ang buhay ko para patayin ka. Naiintindihan ko. Walang aalis. Tama na. Walang aalis. Hey, hindi ko nga sinasadyang patayin ka. Bakit parang gusto mong mamatay? Gulo na naman to. Isama mo si ate, umalis na kayo. Ako na ang bahala sa kanya. Umalis kayo. Sapat na yan, baby doll. Sumama ka ulit sa akin. Pwede mo ba silang palayain? Sasama ako sa'yo. May pangalan ang patriarch na dapat pangalagaan. Dumiretso sila dito sa bahay ko, kaya tingin mo papayag akong makaalis silang buhay? Huwag kang mag-alala. Kung magpapakatino ka, bibigyan ko sila ng mabilisan na kamatayan. Si, subukin ko na lang. Pagsusugal ko ang buhay ko. Para makita kung kaya kong kumuha ng isang paraso ng laman mula sa iyo. Hey, talagang di nakikinig ang mga bata. Bahala na. Kung bubugin kita ng halos mamatay, maaari ko pa rin kunin ang dugo mo. At balikin ang dugo mo. Sinabi ko na sa'yo na wala rin kwenta. Mas nakakabaliw ka pa kaysa kay Duok yan. Aray! Mga tao, magkalma muna tayo. Lucas, huwag kang mamatay. Ah! Hindi ko sinadyang patayin ka. Bakit ka ba sumalubong? Baby doll? Kung mamamatay ka, saan ako kukuha ng dugo ko? Lucas! Ah! Aurora!
Kung pinabayaan lang kitang mamatay sa harap ko. Ano pa ang kabuluhan ng lahat ng ginawa ko? Lahat ng taon na to. Aurora, makinig ka sa akin. Saglit lang, pipigilan ko siya. Maghanap ka ng paraan para makatakas dito. Hindi kanya papansinin. Hindi ko kayang gawin yan, Lucas. Hindi ko kaya. Huwag kang mag-alala. Walang makakatakas. Kapag namatay kang ayon, kasalanan nila yon. Luluray-lurayin ko sila. Hoy, matandang luyanin. Huwag mong subukan. Isang paa mo na lang sa hukay. Bakit hindi ko susubukan? Tigilan mo na. Ayoko na ng gulo. Panoorin mo na lang habang sinasakal ko siya hanggang mamatay. Hindi, ang aking pusong tabak. Anong ginawa mo? Ang likas na pusong tabak ay talagang ginagamit ng ganito. Matandang makulit ka. Tignan mong mabuti. Ay! Ito. Paghubog ng puso ng espada. Perpektong buto ng espada. Anong ginawa mo? Ang likas kong puso ng espada. Paano ito nangyari? Ang pisikal mong lakas, halos ka-level ng akin. Walang impossibly. Mamatay ka. See? Kung ganoon, mamatay ka na. Isang daang taon na ang lumipas. Walang kahit sino na gumawa sa akin na ibigay ang best ko ulit. Ikaw ang una. Bata, sayang ang galing mo sa espada, pero wala kang espada na magagamit. Ang blood sword ay lubos na nakukontra ko. Ngayon na wala ka ng sandata, paano ka pa mananalo? Sino nagsabing wala akong espada? Grandmaster? Sa wakas, alam ko na kung ano ang ikatlo kong espada. Kumpleto na ang buto ng espada. Ang katawan ko, siya ang espada. Paano nangyari to? Paano pa nagkaroon ng espada? Nakatagong patalim. Kaya pala ang hidden sword. Ito pala yan. Tama na ang pagbabalat kayo mo. Ang katawan ko sanay na sa libong ulit ng pagpapanday. Simula nang maabot ko ang tugatok ng langit, wala pang nakasira nito. Itong espadang gawa sa buto. Hindi ako naniniwalang mas matibay pa sa katawan ko. Sino ba ang mas malakas? Isang atake lang, malalaman na. Walang kaalam-alam na bata ka. Kapag nabasag na ng bakal kong kamao ang espadang buto mo, tingnan natin kung anong ibang kaya mo. Hindi ito basta espadang gawa sa buto. Ito ang aking buto ng espada. Paano to nangyari? Ang bakal kong kamao. Aurora, gising ka na. Aurora. Lucas. Huwag kang matakot. Nandito ako. Lucas. Bumangon ka. Lucas, natalo mo talaga ang matandang pinuno.
Ano na ang level mo ngayon? Hey, hindi ko talaga sigurado. Baka, isa na akong earthly immortal. Anyway, mas malakas na ako kaysa sa Heaven's Crest. So ibig sabihin earthly immortal ka na. Bukod sa earthly immortal, sino pa ba ang may kakayahan na madaling talunin? Ang isang master ng Heaven's Crest? Earthly immortal? Lucas, sa paparating na Heaven's Crest Assessment Conference, hindi ba siguradong panalo tayo? Nang pumanaw si Papa. Nangako ako sa kanya. Natutulungan ko ang Skycrest Sword Society na ibalik ang reputasyon nito. Pero ang Skycrest Sword Society, lagi namang nasa pinakamababang tier. Pero dahil nandito ka na, sigurado namang kaya natin. Lucas, sa ilang araw, SA Assessment Conference. Pupunta ka ba? Kung gusto mo. Kahit ano ang gusto mo gagawin ko. Ha ha ha. Oy. Kuya. Lucas Pryor, sobrang naging mayabang ako noon. Akala ko mabuti si Sawyer Griffin at ipapakasal ko si Aurora sa kanya. Kung hindi dahil sa iyo, nasira ko sana ang buong buhay ng kapatid kong babae. Kuya, alam kong gusto mo lang ang mabuti. Pamilya tayo. Please, tumayo ka na. Hindi. Hayaan mong tapusin ko. At dahil iniligtas mo ang buhay ko, ako si Calvin Graves, hindi ko magagawang tumbasan ang utang na loob ko sa iyo. Kuya, hindi na kailangan yan. Nakaraan na yun. At saka tama si Aurora. Pamilya na tayo ngayon. Huwag naman magsalita na parang hindi ka kasama. Kung kailangan mo ng kahit ano, sabihin mo lang sa'kin. Ha. Sige. Ngayon na alam kong ang kasama ni Aurora ay sobrang galing, makakatulog na ako ng payapa. Kung ganon, kayo na muna magpatuloy sa testing. Babalik na ako para simulan ang pagplano ng kasal nyo. Kuya. Ha. Ang malas naman. Kahit saan ako mapadpad, andyan kayo, kayong mga walang kwenta. Yung huling beses na nakaligtas ka sa kamatayan, swerte lang talaga yon. Pero, hindi naman talaga malaking organisasyon yung Skycrest Sword Society nyo. At saka, kakatapos mo lang malusutan yung atake ng Nightshade Order. Ang punto ko, imbes na maghanap kayo ng paraan para patatagin ang grupo nyo, iniisip nyo pa talagang sumali sa evaluation. Inaangat nyo lang masyado yung sarili nyo. Si Blair Easton tumutulong sa amin para hindi muna kumalat yung balita. Ang opisyal na usapan, kontrolado na raw ng gobyerno ang Nightshade Order. Naiintindihan ko. Kailan pa ang mga usapin ng Skycrest Sword Society naging yung mga issue ng Young Master ng Crimson Lotus Guild? Huwag mong sabihin iniisip ni Young Master Wong na wala ng pag-asa ang Crimson Lotus at gusto niya nang lumipat sa Skycrest? Ikaw? Kung ganon, dapat talagang magpakasipag si Young Master Wong. Kasi sa totoo lang, wala namang silbi sa Skycrest Sword Society ang isang bobong paipol lang. Ha. Puro ka lang yabang, wala ka namang napapatunayan. Bahala ka na nga. Kahit mahina ako, kahit sino sa mga bigatin ng Crimson Lotus kayang-kaya nyo, bugbugin buong grupo nyo. Sana lang, pagdating ng evaluation, kung mababa ang rating ng Skycrest, huwag nyong akong iyakan. Nagbibigay lang ako ng tip kay Young Master Wong. Pansamantala lang umasa sa iba. Mas maganda siguro gamitin mo na lang yung oras para palakasin ang sarili mo. Simulan na ang evaluation. Mga ginoong tagapagtanggol, dahil nagtipon na kayong lahat dito sa Alyansa ng Espada, iniisip kong lahat kayo ay narito para sa pagtatasa ng ranggo ng sekta. Sige, hindi ko na pahahabain to. Ang pagtatasa ng ranggo ng sekta na ito ay may iisang patakaran lang. Ito ay upang subukin ang lakas ng pinakamalakas na miyembro ng sekta. Basta't meron ng isang sekta, ng miyembrong may tamang lakas, maaari silang mag-level up at ang paraan para subukin ang pinakamalakas na miyembro ng sekta. Ito ang bato ng pagsusuri. Tama yan. Kapag inatake nyo ang bato ng pagsusuri, malalaman nito ang level nyo.
magsisimula na ang pagsubok. Anong grupo ang gustong sumubok? Ang Crimson Lotus Guild ay handang magpakitang gilas. Maganda. Gaya ng inaasahan sa Crimson Lotus Guild. Pakiusap, umakyat kayo sa entablado. Ito ang Heaven's Crest. Maganda. Ayos din. Ayos na ayos. Crimson Lotus Guild. First class na grupo. Mababa ang rango. Gusto ring magpa-test ng Skycrest Sword Society. Ang Skycrest Sword Society ay wala sa listahan ng mga sumasailalim sa pagsubok. Bumaba ka na. Bakit ganito? Kahit maliit lang ang Skycrest Sword Society ko, kilala pa rin ito bilang isang kagalang-galang at matuwid na sekta. Bakit hindi mo kami pinapayagang sumubok? Kamakailan lang, ang Skycrest Sword Society ay dumanas ng matinding sakuna. Maraming dalubhasa ang napatay, nasaktan, o naglayas. Pati ang mga pasilidad sa loob ng sekta ay nasira ng husto. Kahit pa marami kayong magagaling na eksperto, ano naman ngayon? Talaga bang iniisip mong isang tao lang pwede nang ituring na isang sekta? Ang sekta na puro guho na lang. Hindi karapat-dapat sa kahit anong rango. Umatras muna kayo. Huwag ninyong harangin ang pagsubok ng ibang sekta. Malinaw sa mga patakaran na basta may kwalipikadong eksperto, pwede ang pagsubok. Ikaw lang ay nagpaparusa sa personal mong galit. Sobrang owa na to. Ha? Ano ngayon kung inaapi ko ang Skycrest Sword Society ninyo? Anong gagawin mo ngayon? Dapat sekta kayo, hindi ba? Pero isa lang ang may ranggo sa Mystic Realm sa sekta ninyo. At ang kuya mo, nasa Earth Realm lang. Para sa ganitong sekta, hindi ko talaga alam kung ano ang silbi ng pag-iral nito. Pero, kung gusto mong subukan talaga, may paraan naman. Hoy, hindi ba gusto ng kuya mo? Napakasalan mo ako? Kahit na ganito ang kalagayan ng Skycrest Sword Society, kung ipapakasal ka sa akin, sobrang taas ng tingin mo sa sarili mo. Pero kung papayag ka maging kerida, iyon pwede nating pag-usapan. Ang isang walang kwentang tao kagaya mo, hindi karapat-dapat mag-isip tungkol kay Aurora. Sa panaginip mo na lang. Kung ganon, wala na tayong magagawa. Oy, sa Vice Leader. Paalisin sila. Vice Leader, hindi ba may patakaran? Na basta may isang Earth-level master ang isang organisasyon, pwede silang kilalanin ng opisyal? Tama. May ganung patakaran talaga. Kung ganon, si Kelvin Graves ng Skycrest Sword Society Earth-level Master na siya sa loob ng maraming taon. Bakit hindi kami pwedeng sumailalim sa pagsusulit? Kung binanggit mo lang sana ang patakaran na yon sa simula pa lang, baka nakakagawa ako ng espesyal na pagtrato. Pero ngayon, pasensya na. Isang oras na ang lumipas. Tapos na ang pagsusulit. Wala nang pagkakataon ang Skycrest Sword Society. Malinaw mong sinabi na may 2 oras kami. Ngayon pinapahirapan mo kami dahil binawi mo ang salita mo ng harap-harapan. Ang resulta na ito, hindi tatanggapin ng Skycrest Sword Society. Hindi namin tatanggapin. Ang maliit na grupo tulad ng Skycrest Sword Society, anong karapatan nyo para tumanggi? Sa totoo lang, ang natitirang oras, nakalaan para sa isang napaka-importanting bisita. Hindi kayo karapat-dapat. Kung babastusin nyo ang VIP namin, kalimutan nyo na ang rating ng Skycrest kung kaya nyong mabuhay. Malaking tanong na yon. Isang kagalang-galang na bisita. So, kagalang-galang na bisita pala. Vice Leader, pwede ko bang malaman kung sino ang kayang paghintayin ang Sword Alliance ng 2 oras pa? Para lang sa kanya? Hahaha. Ang Sword Alliance namin hindi lang karaniwang grupo. Siyempre, pinakamahalagang bisita sa buong mundo siya. Kahit ang pagkakakilanlan ng bisitang ito, hindi mo dapat malaman. Dahil tinatanong ng Young Lord ng Crimson Lotus Guild, ibabahagi ko sa iyo. Ilang araw na ang nakakaraan? Ang Alliance leader ng Sword Alliance namin nakatanggap ng balita mula sa Peace Wardens. Sinabi nila na ngayong araw, may posibleng dumating na Land Immortal. Ano? Land Immortal? Sa panahon ngayon, may mga master pa rin na gaya nito. Siyempre, tanging ganyang master lang ang karapat-dapat mapansin ng Sword Alliance. Tanging ganyang master din ang ipagkakatiwala ng Alliance leader na ako ang mag-welcome ng maayos. Vice Leader,
Matagal ko nang pinapangarap na makakilala ng isang master na parang Earth Immortal. Vice Leader, pakiusap, ipakilala mo naman siya sa akin. Ha ha ha! Dahil sobrang totoo ng Young Lord ng Crimson Lotus Guild, ako ay papayag na ipaalam siya sa'yo kahit medyo mabigat sa loob ko. Ayos. Hindi katulad ng iba na baka hindi na talaga magkaroon ng pagkakataon na makilala ang ganitong tao sa buong buhay nila. Isang Earth Immortal? Ang ibig mong sabihin ako yon? Ikaw. Isang Land Immortal? Napaka-scrub mo naman. RJ, wala pa akong nakitang mas walang hiya pa sa'yo. Grabe, pati pangalan ng Land Immortal ginagamit mo para sa panluloko mo. Walang kaalam-alam na bata. Ang lakas ng loob mo insultuhin ang kagalang-galang na bisita ng Sword Alliance. Mukhang gusto mo talagang mapahamak. Oh, Vice Leader, huwag ka na sanang magalit. Siya ba? Isa lang siyang panday na nagtatalas ng espada. Wala namang kahit anong cultivation level yan. Ay, akma naman pala, mga gwardiya. Paalisin niyo ang mga tao mula sa Skycrest Sword Society. Dito sa lugar na to, para hindi nila ma-offend ang bisita natin mamaya. Sandali lang. Vice Leader, hindi ba't ngayon ang pagsubok ng sekta? Bakit ang daming nag-aaway dito? Boss ng alyansa, tapos na ang inspeksyon ng sekta. Sa ngayon, may ilang. Nag-uwastang mga tanga na naglakas loob magpanggap na sila daw ang hinihintay natin dito, ang immortal ng lupa. Pinaaalis ko na siya ngayon. Bata pa tong batang to, pero matindi at kalmado ang dating niya. Bukod pa dito, sinabi lang ng opisina ng gobernador ng probinsya na may immortal ng lupa na darating. Wala namang binanggit kung sino eksakto. Posible kaya? Kung ikaw nga ang nag-aangking immortal ng lupa, bakit hindi ka nalang pumunta sa testing stone? Para malaman natin ito? Hoy, boss ng alyansa. Isa lang naman yan na walang alam sa mundo. Bakit ka pa mag-aaksaya ng oras? Simula kailan pa kailangan ng boss ng alyansa na pakikialaman mo ang mga desisyon ko? Lumayas ka. Binata? Sina? Ha. Alam ko na Ang taong parang immortal ng lupa, paano mo naman maihahalin tulad sa isang tambay na lakatulad mo? Lucas Pryor, nagbabala ako sa'yo. Umalis ka dito at lumayo sa Sword Alliance. Kung hindi, pag dumating ang immortal ng lupa, ikaw ang mawawala sa mundo. Paano mo naman nalaman na itong testing stone hindi lang kayang sukatin ang antas ng isang immortal ng lupa? Kalokohan. Itong testing stone kayang tiisin ang buong lakas ng Heaven's Crest na walang kahit anong gasgas. Kahit ikaw pa ang immortal ng lupa, hindi mo to kayang iwan ng walang sira. Mga lalaki, dakpin ang mga manloloko na yan. Kulong sila, lalo na itong babae. Dalhin siya diretso sa kwarto ko. Ako mismo ang mag-i-interrogate sa kanya para malaman kung ano talaga ang nangyayari. Kalma muna. Sabi mo kaya mong hawakan ang buong kapangyarihan ng Heaven's Crest. Ngayon, kaya mo bang patunayan niyan? Punong alyansa ng Sword Alliance? Magandang araw, Earthly Immortal. Paggalang po sa Earthly Immortal. Dali, bilisan mo. Dalhan mo ako ng ballpen at papel. Simula ngayon, ang Skycrest Sword Society ang magiging nag-iisang Immortal Team Society sa mundo. Hindi na kailangan iyon. Isa lang naman akong panday na nagpapatalas ng espada. Paano naman ako magiging karapat-dapat? Sa isang immortal tier na society? Bobo ka talaga. Hirap na nga na palagi kang nambubuli ng mga mahina tapos ang lakas ng loob mong. Manggulo pa sa dakilang Earthly Immortal. Talagang hinahanap mo ang sarili mong kapahamakan. Sawyer Griffin, kasalanan mo lahat to. Dahil sa'yo, gago ka. Pinagkamalan ko tuloy ang land deity. Hindi kita patatawarin. Ikaw, naglakas loob ka pang ako ang sinisisi? Kinuha mo ba pera ko? Ibalik mo. Lumayo ka sa akin. Tigil, huwag kang lalapit. Oy! Tumigil ka diyan! Ipinapaalam ko ngayon na tinatanggal ang Vice Leader mula sa Sword Alliance. Winasak na ang Crimson Lotus Guild. Dagdag pa,
dahil may land deity master ang Skycrest Sword Society, simula ngayon, opisyal na itong immortal tier sect. Mula ngayon, sinumang manghamak sa Skycrest Sword Society ay manghahamak sa Sword Alliance. Itong resulta, kontento ka ba dito? Miss? May tao mula sa Skycrest Sword Society dito. Bakit ka nagmamadali? Hintayin mo matapos ang testing assembly. Ang lalaki ang tawag niya sa sarili niya. Master Franklin. Ano?